Gaano kalaki ang pangarap mo? Paano kapatid kung alam mo na sa papasukin mong negosyo ay hindi ka magfe-fail? Gandang araw po, ako po si ERP na Jim Dipo. So, maganda yung ano na yun yung quote na yun. Nabasa ko din yun sa isa sa mga libro na binabasa ko. So, ang maganda yung tanong na yun. Ang tanong nun, what if kung alam mo na hindi ka magfe-fail, gaano kalaki ngayon yung pangarap na gagawin mo? So, ang interpretation ko kasi doon, kung palagi tayong positive na magiging maganda ang buhay natin, lagi tayong ipupush natin yung sarili natin para mag-strive more, para mag-achieve more. So, ang ibig sabihin kasi noon, isa sa mga ibig sabihin nun, yung negativity kasi, yun yung umihila sa atin. Totoo yung kapatid. Isipin mo to, pagkatapos mo panoorin itong video na to, tanungin mo yung sarili mo. Bakit ba na hindi mo nagagawa yung isang bagay na gusto mo? Kay negosyo to, kay sports to, magbakasyon at iba pa. Bakit hindi mo magawa? Kasi kalimitan, nauunahan tayo ng negativity. Actually, sa negosyo na yan, sa totoo lang, hindi ka magsasawa magbasa ng comment sa mga post ko na punong-puno ng negativity. Usually mababasa mo dyan na maganda lang ang gym business pag sa bahay. Pero pag umupa ka, lugi ka dyan. Pero katulad ko, 16 years na akong naupa. Tapos ngayon, magbubukas ako ng pangatlong Gym Republic ko. 3 warehouse gym. At itong, kung nasaan yung Gym Dipo, warehouse din to. So, 4 na warehouse yung inuupahan ko sa ngayon. So, ang pinakamababa na upa ko sa mga warehouse gym ko is 95,000. Imagine nyo, alak-alaking pera nun, di ba? Pero, lahat ng gym na yon kumikita yun ng mas higit pa do sa upa ko. Kasi, ang lagi kong motivation, lagi kong target, kung 95,000 yung upa ko, dapat may matitira ako 95,000 na net profit. Kung magkano yung bayad ko sa upa, yun yung pinakamaliit ko na dapat kitain. Bakit? Kasi kung liliit pa sa upa, kunyari 95,000 yung upa, tapos 50,000 lang yung matitira sa akin, medyo risky yun. Kasi pakiramdam ko, yung may-ari lang nung property ang nakikinabang, di ba? So, pagka gano'n ang sitwasyon, baka tamarin ka na magnegosyo pagka gano'n eh. Parang binuhay mo lang yung may-ari. Pero wag ka, kumikita kami, di ba? So, kasi nga, dahil positive ako mag-isip, hindi ako natatakot na mag-go beyond doon sa gusto ko, sa pangarap ko. So, again, ang daming ang daming mga negativity. Meron kang makikita dyan, sir, nagtatrabaho pa ako, gusto ko magnegosyo, di ko kaya. Again, another negativity, kasi palibasa, naiisip mo na nagnenegosyo ka, hindi mo kaya magnegosyo. So kung di mo naisip na kaya mo, hindi mo talaga kaya. Pero kapatid, kung nanonood ka, nagtatrabaho ka, hindi lang ako, maraming tao ang naging successful na nagtatrabaho muna bago nagnegosyo. So kagaya ng favorite quote ko ngayon, ito isa sa pinaka-favorite quote ko. Ang nakalagay doon, magtrabaho ka para makuha mo yung pangarap mong negosyo. Pag magnegosyo ka para makuha mo yung pangarap mong buhay. Makuha mo yung kalayaan mo. Ang ganda-ganda nun. Kasi, tama yun eh. Karamihan sa ating mga Filipino, kailangan talagang magtrabaho. Bihira sa atin yung ipinanganak na may pamilya, may magulang na magbibigay ng pera para magnegosyo. Bihirang-bihira yung ganun. Kalimitan sa atin talaga, kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin mag-ipon. At pag nakapag-ipon, saka magsa-start ng sariling negosyo. Pero ang problema nito, marami sa atin, nakapag-ipon na para makapagnegosyo, namimili sila. Kailangan ko nang itigil yung pagtatrabaho ko kasi kailangan ng 100% ng atensyon ng negosyo ko. So doon ngayon nagkakaroon ng dilema. Pero itong gym business, kagaya ng ibang mga episodes na napanood nyo sa akin, hindi to kakain ng oras mo. Pwede to na nagtatrabaho ka. Tapos at the same time, nandiyan yung gym business mo. Kasi hindi siya ganun kahirap patakbuhin. Kung OFW ka, nandun ka sa ibang bansa. Tapos ikaw yung tipo ng tao na nabuibwisit na, napapagod na, kapapadala buwan-buwan
ng pera para sa pamilya niya, di ba? Na hindi matapos-tapos, bakit hindi magtayo ka ng negosyo at hayaan mo yung pamilya mo ang magtaguyod ng negosyo na yon para sa pangangailangan nila. Tulungan yan! Kasi, aminin man natin hindi, karamihan sa mga OFW, naging palagatasan ng mga pamilya nila na nasa Pilipinas, naging dependent na. Yung pamilya sa Pilipinas, naging dependent na doon sa mga tao na nasa ibang bansa. Nakakalungkot yun kasi although tayo bilang tao, nakakapag-provide tayo sa pamilya natin, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Pero binibigyan ba natin ng magandang leksyon yung mga tao sa Pilipinas? Natututo sila maging dependent sa'yo. So pag minsan nga doon na aminin man natin, hindi, doon nakadepende ang pagmamahal ng pamilya. Hindi ko sinasabing lahat. Yung iba, doon nakadepende yung yung pagmamahal ng pamilya doon sa tao na sa abroad. Habang nasa abroad ka pa, ikaw ang hari. Napanood ko yan eh. Ikaw ang hari. Pero pag uwi mo ng Pilipinas at wala kang pinagkakakitaan, wala. Normal na nilalang ka na lang ngayon. Nawawala yung pagmamahal nila. Lalo na yung mga anak na nasanay na lumaki na nga sila na nasa ibang bansa ka, na hindi sila sanay na nasa piling nila, nasa Pilipinas ka, tapos hindi ka na kumikita, tapos may posibilidad, aasa ka sa kanila. Negative ka talaga. Negative. So kapatid, bakit hindi subukan mo magnegosyo? Hindi lang gym business ang negosyo na pwede mong gawin. Pero kung wala ka pang naiisip at may naisip ka pero hindi ka pa sigurado, bakit hindi mo i-consider yung gym business? So sa gym business kasi napakadali lang yan. Lalo na kung may sarili kang property, ilagay mo doon. At kung wala ka pang sariling property, mas dapat ka manood ngayon sa akin kasi dito sa mga videos natin, tinuturuan natin yung regular na Pilipino kung paano makakautang sa bangko ng property. At doon sa property na iuutang mo, nandun ka sa taas, sa bahay, sa second floor, yung first floor mo, gym. So ngayon, kumikita yung gym mo, may pambayad ka pa ng utang mo. 'Di ba? So, yun yung isa sa mga problema ng ng mga OFW. Yung nasanay, yung pamilya nila na hingi ng pera. Nakakapagod yun. Lalo na, kapatid, kung OFW ka, pa-comment, mali ba ako na dyan sa bansa, kung nasaan ka man, sobrang mong tinitipid ang sarili mo. Sobrang, yung kinakain mo, pag nakikita nung mga kamag-anak mo sa Pilipinas, nakikita nila na lumalabas ka, namamasyal ka, aminin mo man hindi kapatid, hindi araw-araw yan. Tuwing day off lang yan. Pero the rest of the day, the rest of the week, talagang tipid na tipid ka sa pagkain mo. May mga kilala ako na kailangan magluto na ng pang-isang linggo na pagkain. Kasi una, hindi lang isa trabaho nila, dalawa trabaho nila. Wala na silang time para magluto araw-araw. So, isang linggo na yan. Kukuha na lang doon ng kukuha. Tapos, makikita nila yung pamilya nila. Uy, pagdala ng pera. Grabe. Ando sa Jollibee, sa McDonald's, at kung saan-saan pa. Samantalang ikaw na nasa ibang bansa, ano kinakain mo? Diba? Gusto mo ba ganang-ganyan panghabang buhay? Hanggang kailan kapatid? Hanggang kailan ka malakas? Hanggang kailan ka makakapagdala ng pera sa Pilipinas? Diba? Ito yung pangalawang problema naman na isasabihin ko sa mga OFW na kalimitan nararanasan nila. Marami sa mga OFW dahil nga nasanay ng padala ng pera sa Pilipinas, hindi nakakapagpundar. Hindi na naiisip na darating ang panahon na yung binibenta nila sa ibang bansa, yung kabataan at panahon nila nauubos, tumatanda, humihina, at nawawalan ka rin ng panahon. Papaano pag dumating ganong panahon sa'yo, uuwi ka ng Pilipinas at walang pundar, saan ka pupulutin kapatid? Saan ka pupulutin? So, again, itong gym business, hindi lang to yung pwede mong pagpilian. Pero kung mapili mo to, pwede kang buhayin to. Hindi ko sinasabi na pagka nag-gym business ka, lalo sa bahay, na parang buhay hari ka na parang buwan-buwan nagtatravel ka. Hindi. Pero sinisigurado ko sa'yo, kung meron ka sa bahay, sigurado ako sa'yo, araw-araw may kakainin ka. Araw-araw buhay ka. Diba? Yun lang naman muna yung kailangan natin intindihin eh. Diba? Yung pag-uwi ko ng Pilipinas, may baon ako na pera, pero hanggang maaari hindi mauubos yun kasi dito na ngayon nanggagaling yung pangangailangan ko sa gym business. So ito yung kagandahan
ng gym business kumpara sa ibang negosyo. Tapos, sabi ko nga, ang nagiging limitasyon, basa lang sa libro ko, ang nagiging limitasyon kasi natin is yung akala natin na kaya lang natin gawin, yun lang yung nagagawa natin. Pero kung pipilitin natin at tuturuan natin yung sarili natin na maging positive sa mga bagay na yan, mas madali sa atin. Oo, kapatid, na andyan yung negativity, hindi nawawala. Sa totoo lang, lagi kong pinipreach, ang buhay, mula pagkapanganak hanggang pagkamatay mo, punong-puno ng negativity. Pero ano yung naghihiwalay sa mga winner sa loser? Kasi yung mga winner, makita nyo yung negativity, pinag-aaralan niya yan, paano maging positive. Diba? Samantalang yung taong negative, hindi pa man niya nasasalamuha, negative na kagad yung isip niya, hindi niya nagagawin yon. So kapatid, importante, ito again, kung pinapanood mo itong video ko na to, hindi lang to applicable sa gym business. Applicable to sa lahat ng klase ng negosyo at sa lahat ng aspeto ng buhay. Kung iniisip mo na positive ka, positive ka. At kung iniisip mo na negative ka, malamang negative ka. Ako po si RP ng Gym Tipo. Magandang araw po.